Noong bata pa si Elena, laging pinapaalala ng kanyang lola, huwag kang lalabas ng bahay pagsapit ng 2:00 ng hapon sa Biyernes Santo. Yan ang oras ng kadiliman. Yan ang oras ng pagsundo nila. Hindi niya ito pinapansin noon. Pero ngayong dalaga na siya at bumalik na sa kanilang probinsya, bumalik rin ang mga alaala ng babala. Minsan, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nadaanan niya ang lumang chapel sa dulo ng gubat. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanyang mga paa. Paglapit niya, nakita niyang bukas ang gate at may naririnig siyang tila pag-awit mula sa loob. Mga lalaki at babae, nakaputing habito, nakatalikod at paulit-ulit na inaawit ang "Ikaw ang huling pako." Luminga siya sa paligid. Wala namang ibang tao. Nung sinubukan niyang umalis, biglang may tumawag sa kanya. Elena, ikaw na lang ang kulang. Nanigas siya sa takot. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Malalim, mabigat at punong-puno ng galit. Paglingon niya, nakita niyang nakaharap na sa kanya ang mga miyembro ng kulto. Wala silang mga mata. Pawang butas lamang ang nasa kanilang mga mukha. May hawak silang malalaking pako at martilyo. Isang pako, bawat kasalanan. Bulong ng pinuno. Isang matandang babaeng may suot na koronang tinik. Tumakbo si Elena pabalik ng bahay. Halos mabaliw sa takot. Ngunit pagkadating niya, sinalubong siya ng kanyang lola. Binalikan ka nila, no? Tanong nito habang kinakaladkad si Elena pabalik sa chapel. Ngayon, ikaw na ang huling pako. At sa huling sulyap niya sa langit, nakita niyang dumilim ang araw kahit hindi pa 3:00. Sa huling sigaw niya, napuno ng awit ang paligid. Ikaw ang huling pako. Ikaw ang huling pako.